Nang makarecover ay umalis na rin si Hipag sa aking tabi. Pumasok na sa room namin at nagsabing matutulog na. Hindi ko na siya sinundan. Alam kong nasaktan ko siya sa aking mga inisip. Sana nga ay hindi siya na ng mokok na yon. Naubos ko na ang 4 na Sanmig in can. Kakaisip ng gabing yon ay nakatulog na lang ako sa sopa. Kinabukasan ay ginising na lang ako ni Hipag. Nakabihis na siya at papasok na. Kuya, wala ka pang pasok? Aalis na ako. Nasa baba na si Karina. Wika niya. Medyo na-late ako ng gising that day. Pero okay lang. Okay lang naman dahil sa site lang ako naka-assign. Pero susundo pa ako sa aking asawa. Madali akong naligo at nagbihis. Si Hipag naman ay nauna nang umalis. Sinundo ko si Mrs. Nakasimangot pang sakay ng kotse. Anong ginawa mo kay sis, babe? Babalik na raw siya sa bahay nila nanay. Bungad ni Angel. Sinabi ko na pagalitan ko kagabi. Nagsama kasi ng ibang tao sa kondo. Di ko sinabing, tinanong ko si Kat kung naangkin na ba siya ng boyfriend ni Karina. Napatango na lamang si Mrs. sa aking mga paliwanag. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Hipag sa kanya. Paano yan, babes? Baka nga umalis na nga sa atin si sis. Alam mo, lambingin mo na lang. Huwag mo namang lambingin ng kahit na ano. Ligawan mo kunwari. Sagot ni Mrs. Ikaw din, ang bait nga ng kapatid ko. At nagpapaangkin pa sa'yo. Tapos, hahayaan mo lang. Dugtong pa niya. Ibinaba ko siya sa tapat ng aming building at dumiretso na ako sa construction site. Napaisip akong muli. Ligawan ko daw si Kat. Para sa akin, ay madali lang siguro ito. Ang concern ko talaga ay si Karina. Kung tutuusin, ay siya ang nagawan ko ng kasalanan. Nabastos ko siya sa harap ng moko niyang boyfriend. Uunahin ko muna ang kausapin si Kat. Tapos ay si Karina. Magpapasama ko kay Hipag. At ibili na rin si Karina lang at walang iba. Good morning, sir. Bati sa akin ng mga nagtatrabaho sa aking project. Nagpabili naman ako ng pandesal sa isang manggagawa upang kainin namin. Sir, kaalis lang ng chicks. Yung supplier yata yung hinahanap ka. Wika ng aking foreman. Si Miss Jean, kaagad nang pumasok sa aking isipan. Bakit niya kaya ako hinahanap? Kinuha ko ang aking CV at tatawagan ko sana si Jean upang tanungin kung bakit siya napadaan dito. Pero bago pa man ako makadial ay may incoming call na ako. Hello? Sagot ko. Kuya? Hello? Sagot din ng babae. Nabosesan ko siya kaagad. Si Karina. Hi Karina, ibang number mo? Tanong ko. Ay hindi. Nakitawag lang ako. Kuya, sorry last night Wika niya. No, ako ang dapat na mag-sorry sa'yo. Sagot ko. Ang mga sunod na wika ni Karina ay medyo pabulong na siya. Dahil paparating na daw si Kat. Lihim ang pagtawag niya sa akin. Bakit kaya? Bago magpaalam, ay nagsabi si Karina na iset ko daw at magkita kaming muli. Napangiti lang ako sa mga narinig mula sa dalaga. Sa halip na tawagan ko si Jean, ay inuna kong tawagan si Hipag. Hello Kat? Wika ko. Bakit kuya? May duty ako. Sagot naman ni Hipag. Sunduin kita mamaya Huwag ka na sanang sumabay muna kay Karina. Wika ko. Pumayag naman si Hipag at para nga akong naliligaw, gaya ng sabi ni Mrs. Maaga akong umuwi ng hapong iyon upang maka-score na rin kay Mrs. at masundo na rin si Hipag. Maaga akong umuwi galing sa site upang maangkin ko si Mrs. Ilang araw na kasing irregular ang aming pagniniig. Natuwa naman si Mrs. sa aking ginawa. Sinabi ko rin sa kanya na susunduin ko kasi si Hipag. Mamaya pagkatapos ko siyang maihatid. Matapos ang aming unang round, ay sinundan namin agad ito sa banyo. Sumama akong maligo sa kanya para na rin mabango ko mamaya sa pagsundo kay Hipag. Pinasaya ko ni Angel. Matapos ang ilang saglit pa, ay pinatayo ko siya at
kami ay nagalikan at nagsimula ko na siyang angkinin. Babe, wika niya nang maramdaman ang aking pag-angkin sa kanya. Di naman ang bawat pagkilos ko. Wala pa rin tatalo sa aking misis syempre. Iba ang kay Jean, iba ang kay misis, iba ang kay Hipag. Pumasok din sa isip ko si Karina, ang naudlot naming pag-iisa. Dahil dito ay lalong tumaas ang aking init na nararamdaman. Babe, malapit na ako. Masayang masaya ang aking asawa that time dahil nadiligan na naman siya. Maagang nagiya si Mrs. dahil gusto daw niyang sumama upang sumundo kay Kat. Sabi ko ay ako na lang. Baka masira ang diskarte kong paliligaw sa kapatid niya. Natawa lang si Mrs. at pumayag na din na ihatid lang siya. Nakarating ako sa ospital kung saan nandun si Hipag. Malayo pa lang, natanong ko na ang dalawang naghihintay. Lumingon ako sa ibang direksyon upang siguraduhin wala ang mukong na si RC na malamang makakasira na naman sa aking araw. Hi Kuya Bogs, masayang bati ni Karina. Si Hipag naman ay walang reaksyon. Nagtatampo pa rin siya malamang. Bakit kaya si Karina ay hindi nagalit sa akin? Sasabay ka ba Karina? Tanong ko. Ay, hindi kuya. I guess you need a time alone with my friend. Sagot ni Karina at kinurot naman siya sa tagiliran. Sa loob ko'y sayang naman at gusto ko pa namang makasamang muli ang dalaga, lalo na't wala ang mokong na lalaki niya. Nagpaalam na ang aking Hipag sa maganda rin niyang kaibigan. Sumakay sa kotse at pinaandar ko na ito. Tahimik pa rin si Hipag. Kat, kain tayo sa labas. Suhol ko sa kanya. Ha? Wag na kuya. Pagod na ako. Sa bahay na lang. Sagot naman ito. Karon pa? Nagtatampo ka pa ba, Kat? Diretsa kong tanong. Napatingin lang si Hipag sa akin. Aalis ka na daw sa kondo. Tanong kong muli. Kung kinakailangan, aalis. Tipid niyang sagot. No, Kat. Don't. Sorry kung nasigawan kita kagabi. Nainis lang talaga ako dahil may kasama kayong lalaki. Ang paliwanag ko, yun ba? Or nagsiselos ka sa boyfriend ni Karina? Sagot niya. Wala akong masabi that time. Oo, aaminin ko. Ganon din ako sa'yo, Kat. Parang gusto ko, sa akin ka lang. Sagot ko. Napabuntong hininga na lang si Hipag at natahimik din. Hindi na rin ako nagsalita ng ilang saglit at biglang ipinatong ni Hipag ang isang kamay sa aking hita. Sa'yo lang naman ako kuya. Wika ni Hipag. Dito ay tila nabunutan ako ng tinig. Okay na si Hipag. Kuya, ikaw ang nakauna sa akin. Si Karina iba. Kaya huwag ka na magsiselos doon. Hindi ka ba kontento sa amin ni ate? Tila nabigla ako sa mga sinabi ni Hipag. No, Kat. Solved na nga ako sa inyo. Oo, naging gusto ko rin si Karina. Pero syempre, friend mo siya. At nakita niya tayo kaya pumayag lang ako na angginin siya. Pero kayo lang syempre ng ate mo ang gusto ko. Maliwanag ko. Hindi kaya ako nag-i-enjoy kapag si Karina ang kaniig ko. Biro ko at napangiti na rin si Hipag. Sabay kurot sa aking hita. Ang bad mo talaga kuya. Natatawang wika nito. Well, Karina is moving on and living a regular life. Like having a boyfriend and soon having a family. Ako, hindi ko alam kung makakaya kong iwan kayo ni ate. Wika pa ni Hipag. Naisip na rin pala niya ang future na someday ay magkakaroon siya ng sariling kasiping. Pero gaya ng sabi niya, hindi niya alam kung kailan. Narating namin ang kondo. Naghain ako ng pagkain. Pinagsabihan ko ang magandang Hipag ko. Napapangiti na lamang siya sa aking mga ginagawa. Kuya, sana katulad mo ang maging boyfriend ko. Wika niya. Bakit? Hindi mo ba ako boyfriend? Ang biro ko. Matapos kumain, ay naghubad na agad ng damit si Hipag. Hindi na nga siya galit dahil kagabi ay hindi niya ito ginawa.
na regular niyang habit. Sumayaw pa ito sa aking harapan, dahilan upang makaramdam ako ng init. "Namiss mo ba ako, kuya?" Natatawa niyang tanong. "You have some tonight?" Wika nito at pumasok na sa banyo. Pagpasok ni Kat sa banyo ay excited akong naghintay. Matitikman ko naman muli ang aking magandang hipag. Biglang may nag-text sa akin. "Sir, musta ang project mo?" Text ito ni Jean. Pagkakataon nga naman. Safe ang text ni Jean tungkol sa project. Hindi rin niya alam ang schedule ni Mrs. at maganda yon. Nagpalusot na lamang ako kay hipag na sinabing may bibilihin lang ako saglit. Paglabas ko ay tumawag ako kagad kay Jean. Mag-isa daw siya. Talaga namang mag-isa siya. Mahilig talaga. Grabe itong babaeng ito. Siya namang nagpapainit sa aking katawan. Bumaba na ako ng elevator at nagmadaling tumungo sa kabilang building. Tinext ko lang si hipag na bibili lang ako ng ihaw-ihaw at alam niyang nasa kabilang kanto ito at maraming bumibili. Para na ring hindi makalata si hipag. Kumatok ako sa pintuan ni Jean. Bumukas ang pintuan at pinapasok niya ako. Nakasandol lang ang dalaga at halatang init na init dahil kagat pa nito ang labi. Pagpasok ko sa unit niya, "Sir, pwede ba nating ituloy?" Hindi na ako nagsalita. Hinalikan ko siya at naglapat ang aming mga katawan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at hinagilap ko kaagad ang kanyang makinis na katawan. Wala ding inaksayang panahon si Jean. Agad niya akong pinasaya. Nasa mainit na naman kaming sitwasyon nang tumunog na naman ang sipi ko. Ano ba naman? Tila na dismayang reaksyon ni Jean. Si hipag ang tumatawag. Hindi ko ito sinagot. Ipapalusot ko na lamang na naglalakad ako sa kalye mamaya. Ngunit nag-text siya matapos na hindi ko sagutin. Punta daw dito si Karina. "Dagdagan mo ang bibilin mong ihaw-ihaw, kuya." "Thanks." Text yun ni hipag. Patay na naman. Hindi ko pwedeng angkinin si Jean ngayon. Ako ay nabitin. Pero naintindihan naman ito ni Jean. This time ay nagkasundo kaming magmotel na lang pag working hours para hindi na kami mabitin. Matapos akong magayos ng sarili ay tumungo ako sa ihawan. Bumili ng pulutan. Pagbalik ay napaisip akong muli. Baka kasama na naman ang mokong na boyfriend ni Karina. Tumawag ako kay hipag upang alamin. "Hello, Kat? Si Karina lang ba ang pupunta?" Wika ko. "Oo, andito na ako." "Bilisan mo, kuya." Natatawang sagot ni Karina. Siya ang sumagot sa sipi ni Kat. Iniwan ko si Jean na bitin. Ganon din naman ako pero alam ko naman magpapasaya na lang siya. Ayoko din namang makompormiso ang aking sarili. Malamang na pag nabuko ko ni hipag ay tiyak na magagalit si Mrs. na malamang na hiwalayan ako kung sakali. Nagkasundo kami ni Jean na magmotel na lamang upang matugunan din namin ang init ng aming katawan sa isa't isa. Ako din naman ay gusto kong matikman ang magandang dalaga. Subalit, hindi na ako makakatagpo pa ng kagaya ng aking asawa at hipag. Nagmadali akong bumalik sa aming unit matapos bumili ng ihaw, isaw, Betamax, barbecue. Tipikal na pulutan. Halos manginig ang aking tuhod dahil nilakad ko lang ang kabilang kanto upang bumili nito. Ganon din ang pagkabiting ko sa pagpapasaya ni Jean. "Hi, Kuya Bogs." Bungad ka agad sa akin ni Karina. Pagpasok ko ng unit namin. Okay na kami ni hipag mula sa kanyang pagtatampo dahil sa napagsabihan ko nung isang gabi. Ngunit ano nga kaya ang ginagawa ni Karina dito? Alam kong may duty pa din siya bukas. Simple lang ang damit ni Karina. Plain t-shirt at pants. Walang makikitang revealing sa kanyang suot. Naalala ko tuloy ang sinabi ni hipag na magmo-move on na si Karina at gusto na ng regular life. O napadalaw ka? Sagot ko sa kaibigan ni hipag habang nakatingin si Kat sa akin na tila nagsiselos na naman sa kaibigan. "Namiss kita eh."
Natatawang biro ng dalaga. Napaka-sexy ng suot ni Hipag that night. Nakapantulog na pang-itaas at nakapanloob lamang siya na parang cycling short. Sa isip ko'y sana maka-score ako ngayon kahit kanino man sa kanila or sa kanilang dalawa. Mismo, mas maganda. Inilabas ko na ang beer sa rep namin at inihain. Ang dami mo namang iinumin kuya. Puna ni Karina. Bakit? Hindi ba kayo iinom? Tanong ko naman. Hindi na daw umiinom si Karina pero hindi ako naniniwala. Noon pa man ay mahirap na talagang tsanchingan ang babaeng ito. Hindi mo malalaman kaagad kung nagbibiro o nagsasabi ng totoo. Inalok ko pa rin siya maging si Hipag, uminom kahit tagi-isa lamang. Food trip na lang kami kuya. Natatawang wika ni Kat. Pinagsaluhan namin ang binili kong inihaw at ako lamang ang umiinom. Habang kumakain ay nagkukwentuhan ng dalawa. Parang nung una lang, casual na usapan at tila limot na ang aming threesome. Naisip ko pa nga na magpalusot na lamang para makalabas at bumalik kay Jean upang mailabas ang init ng aking katawan. Kumusta naman yung boyfriend mo? Tanong ko kay Karina. Ayun, okay naman. Everything is doing great kuya. Diretsahang sagot ni Karina. Nagsiselos yan si kuya eh. Natatawang bulalas ni Kat at ako naman nahiya sa kanyang sinabi. Hala, bakit naman ako magsiselos? Sagot ko kaagad at nagtawanan ang dalawa. Tila may alam na hindi ko alam. Mahirap talagang kalabanin itong mag-best friend na ito. Natitigan kong muli si Karina habang sumusubo ng isaw. Muli akong natakam sa mga mapupula niyang labi. Kahit na hindi ko masilip ang anumang bahagi ng kanyang katawan. Bumalik na naman sa aking isipan ang huling tagpo ng pagniniig namin. Ang kanyang makinis at maputing katawan. Bakit ka magsiselos kuya? Boyfriend ba kita? Natatawang tanong ni Karina. Kung tutuusin, siya nga ang dapat magselos. Kasi natikman mo na ako. Tugtong pa nito. Sa mga salita pa lamang ni Karina ay tila may init. Sa pagkakaalala pa lamang niya, natikiman. Namin ay kumibot na ang aking mga ugat sa aking katawan. Si Hipag naman ay tila nagmamasid lang sa amin ni Karina. Napabukas patuloy ako ng isang lata ng Sanmig dahil sa usapan namin. Nakalimutan ko na si Jean nung time na yon. Hindi ko na inisip kung nakailang orgasmo na siya sa pamamagitan ng kanyang pagpapasaya sa sarili. You mean? Hindi pa kayo nagniniig nung mokong na yon? Tanong ko kay Karina. Che, bakit ba gusto mong malaman? Nagsiselos ka ba talaga? Wika pa ni Karina. Hindi ko na nasagot ang huling tanong ng dalaga. Nabaling kasi ang aking atensyon kay Hipag. Hinaplos niya kasi ang aking hita sa pamamagitan ng isang paa niya mula sa ilalim ng lamesa. Kaharap ko si Hipag sa dining table at katabi ko naman si Karina. Mukhang tinamaan ng pagnanasa itong aking magandang Hipag dahil siguro sa usapan namin ni Karina. Mabilis kong iniba ang usapan para hindi rin kaagad maging mapaghanap si Kat. Gusto kong maangkin si Karina bago si Hipag. Alam mo ba yung kaibigan mo? Aalis na daw dito sa kondo. Wika ako. Nako, buti kong makaya ni friend yon. Natatawang wika nito. Sa hilig ni friend, hindi niya kakayanin mag-isa. Dugtong pa ni Karina. Tungkol pa rin sa pagnanasa ang sagot ni Karina. Si Hipag naman napakagat pa sa kanyang labi. Umangat pa ng gusto ang paa ni Hipag at natumbok niya ang aking kahinaan. Ibinaba kong pasimple ang aking isang kamay upang hawakan ang paa ni Hipag. Maganda ang paa ni Hipag. Alagang-alaga niya ito sa foot spa. Maganda mga kuko niya na laging may pedicure na dark color na lalong gumaganda dahil sa maputing cuties niya. Dahil dito ay napatingin din ako sa ibaba upang silipin ang paa ni Karina at hindi ako nabigo.
dahil nakatsinelas lang siya at makinis din ang mga paa. Hinaplos ko ang paa ni Hipag habang dinudunggol niya ang aking kahinaan sa ilalim ng lamesa. Hindi ko alam kung nakahalata si Karina o deadma lang siya. Alam mo bang nagkwento itong si friend about sa pagniniig nyo? Natatawang birong muli ni Karina. Hindi naman ito pinansin ni Hipag. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Gosh, ang naughty ko naman, tugtong pa ni Karina. Marahil, pinipilit talagang magbago nitong si Karina para sa kanyang mokong na boyfriend. Pero hindi niya maitatago ang likas na kahiligan ng katawan niya dahil na rin sabi nga niya ay hindi pa siya natitikman ng boyfriend niya. Kahit kiss, hindi mo pa binibigyan ang boyfriend mo? Tanong ko kay Karina. Hindi naman kasi kami mag-boyfriend kuya. Naniligaw siya. Oo pero hindi pa kami. Paliwanag ni Karina. At this time ay tumungo siya sa rep upang kumuha na rin ng beer. Maaring ginanahan na din si Karina kaya't sinaluhan na ako sa pag-inom. Si Hipag naman ay tila nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa. You mean, the whole time na nagpupunta yung mokong na yon sa bahay nyo, nagkukulutan lang kayo? Biro ko pa. Natawa ito. Ikaw talaga kuya ha. Minsan nga, naiinis na ako eh. Ang bagal niya. Ayoko naman na ako pa ulit ang mag-make move. Baka isipin niya na easy lang ako. Hindi naman hindi ba? Natatawang wika pa ni Karina. Napatitig sa akin si Karina nang mapapikit ako. Sa saya ng pagmamasahe ni Hipag sa akin sa pamamagitan ng kanyang paa. Kuya, wika pa ni Karina. Nagulat akong bahagya sa sinabi ni Karina. Saan na ba tayo? Sagot ko. Sa easy ka lang. Well, nahirapan din naman ako. Natatawa kong biro naman sa kanya. Pero, nagselos ka talaga kuya? Seryosong tanong nito, sabay inom ng beer. Oo syempre, matapang kong sagot. Hindi ko na inisip kung anong maging reaksyon ni Hipag. Oh, ang sweet mo talaga kuya. Crush din naman kita talaga, di ba? Pero hindi pwede eh. But don't worry kuya, ikaw pa lang ang nakakapag-orgasmo sa akin ng wagas. Natatawang wika ni Karina. Lalo kong nakaramdam ng init sa aking katawan sa sinabing iyon ni Karina na walang selos ko sa mokong na lalaking niya. Alam kong tinitreasure ni Karina ang mga pagpapasaya ko sa kanya. Hindi mo ba namimiss yun? Tanong ko sa kanya. Of course, namimiss ko yun kuya. Gosh, friend your kuya is turning me on? Sagot niya. Nagkatinginan lang kaming dalawa. Hindi na nakatiis ang aking Hipag at tumayo na ito sa kinaupuan upang tumungo sa aking pwesto. Pagdakay, umupo sa akin si Kat. Hinalikan ako habang nakahawak sa aking batok. Nagpakawala pa ng buntong hininga si Hipag. Talagang nadala na si Hipag sa usapan namin ni Karina. Napatingin na lang ako sa kaibigan ni Hipag habang naghahalikan kami. Tila nagbibigil talaga itong si Karina. Pero kahit na, alam kong naiinitan na rin siya dahil sa ginagawa ni Hipag. Hindi nagsasalita si Hipag matapos ang halikan namin at walang sabi-sabing pinasaya niya ako. Kat, sambit ko na lang. Tumangga ako muli ng beer at kinausap si Karina. Pinababayaan ko lang ang aking magandang Hipag sa pagpapasaya sa akin habang pilit kong nakikipag-usap muli sa kanyang kaibigan. Napangiti na lamang si Karina sa ginawa ng kaibigan. Ito talagang si friend, hindi makapigil. Natatawang biro pa nito. Shoo, ano nga yun? Natatawang wika ko na may halong saya. So, inaakit niyo ako ganon? Natatawang wika ni Karina. Bakit? Hindi ka ba naakit? Kailan ka ba huling nakatikim ni Karina? Kaswal kong sagot habang patuloy si Hipag sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Karina na ang huli niya ay talaga sa akin. Maliban na lang nung
Magkasarili sila ni Hipag. Napatawa pa ako sa sinabi niyang yon. Napapatingin naman siya sa ginagawa ni Hipag. Tila natatakam din ang dalaga. My experience with you was great, kuya. Hindi ko malilimutan. Wika pa ni Karina. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa sinabi niya. Matutuwa dahil alam kong napapasaya ko siya. Malungkot dahil sa hindi daw niya ako malilimutan na tila paalam na ito at hindi na mauulit pa. CR lang ako, kuya, ha? Wika ni Karina. Tinapi ko na rin si Hipag upang tumigil na sa kanyang ginagawa. Sumunod naman ito sa akin at nagulat ako nang bigla niyang angkinin ako. Siya ang nagtrabaho sa amin. Habang ginagawa niya to, iniisip ko pa rin si Karina. Ilang saglit pa ay lumabas din si Karina sa banyo. Medyo nagulat siya sa nakita. Oh gosh, friend, iba ka talaga. Natatawang bungad nito. Wanna join, friend? Ayan ni Kat. Oh, I think I will go home na, friend. Tila pag-iwas ni Karina. Sayang yung beer mo. Ubusin mo muna. Biro ko pa. Hindi na ako umaasa nung gabing iyon na matitikman ko pang muli si Karina. Nandun na nga, nakikita na niya kami na nag-aangkinan ni Hipag. Ngunit gusto pa rin niyang umuwi. Total, ay naibigay na ni Hipag ang pangangailangan ko. O okay na rin sigurong kalimutan si Karina. Well, I guess okay lang na manood ng live. Biro pa ni Karina. At pinanood nga kami ni Kat habang siya ay umuupong muli at umiinom ng beer. Habang nagniniig kami ng aking Hipag, ay nakaupo lamang si Karina sa dining area. Pinapanood ang bawat ginagawa ni Hipag. Gusto ko mang maangkin si Karina ng gabing yon, ay parang nawala na ako ng pagnanasa sa kanya dahil sa sayang ibinibigay sa akin ni Hipag. Sa isang banda naman ay naisip kong baka trip lang ito ng dalaga. Ang panoorin kaming nagniniig ni Hipag. Inisip ko na rin na malamang ay nagiinit na rin si Karina dahil mayat maya ang kanyang pagpihit ng pag-upo. Kuya, wika ng aking magandang Hipag. Nakatingin ako sa kaibigan ni Hipag habang ako'y sayang-saya. Nakataas lamang ang isang kilay ni Karina habang tumutungga ng hawak na beer in can. Hindi ko talaga malaman kung nagpipigil lang ba si Karina na makisali sa amin o ayaw niya talagang magpaangkin. Masaya ba, friend? Natatawang birong tanong ni Karina kay Hipag. Always, my friend. Nakangiting sagot ni Catherine at bumilis pa ang galaw nito na tila malapit nang marating ang kasukdulan. Nakahiga ngayon si Hipag sa aking dibdib at ninanamnam ang saya ng kalangitan. Oh gosh, kuya, hindi pa pala ako tapos. Wika ni Kat sa akin. Naramdaman ko na lamang na pinapasaya ako ng aking Hipag. Nagsimula na si Kat sa kanyang ginagawa. Napatingin naman ako muli kay Karina. This time ay tinitigan ko na siya. Gusto ko siya ulit matikman ngunit pasuplada ipek ang dalaga. Napangiti naman ako nang inumin niyang muli ang beer at ubusin ito at saka nagtungo kung saan kami naroon ni Hipag. Let me help you, friend. Marahang wika ni Karina. Gaano ako kaswerte nung gabing iyon. Dalawang magandang dalaga ang nagpapasaya sa akin. At ilang sandali pa ay narating ko na ang kasukdulan. Si Karina naman ay nagpaalam na. Maiwan ko na kayo, friend. Paalam ni Karina. Are you sure? Okay ka lang, friend? Tanong ni Kat. Yeah, I'm okay, Kat. No worries. Wika ni Karina. Napako ko sa pagkakahiga sa sopa dahil sa pagod. Gusto ko sanang pigilan si Karina pero hindi ko nagawa. May nagsasabi sa aking isip na hayaan ko na lang ang dalaga dahil baka may plano na naman ito. Can you still drive, Karina? Tanong ko sa dalaga. Kaya ko naman, kuya. Isang beer lang naman yun, no? Natatawang sagot nito. Magpahinga na kayo, guys. Tugtong nito. At umalis na sa aming unit. Nakita ni Hipag ang lungkot sa aking mga mata.
Tumabi itong muli sa akin at hinaplos ang aking pisngi. Looks like my kuya is sad. Di mo ba nagustuhan ang performance ko, kuya? Parang batang tanong ni Hipag. No, Kat. You are great as always. Lambing ko naman at hinalikan kong muli si Hipag. Iniligpit ko ang pinagkainan namin at naghugas sa banyo. Paglabas ko'y nakatulog na sa sopa si Hipag. Binuhat ko naman siya upang ilipat sa kama kung saan magkatabi kaming natulog. Nakatulog na rin ako dahil sa pagod. Bukod sa mga iniisip ko kung ano nga ang balak ni Karina at kung ano ang gagawin ko kay Jean.